Parehas kaming napasinghap ni Queen sa deretsahang tanong ni Lauren. Kitang-kita ko ang saya at tuwa na kumikinang sa mga maitim niyang mga mata sa kabila ng kaba. Muli niyang ibinalik ang tingin kay Lauren at ngumiti rito. Hinawakan niya ang pisngi nito at buong pagmamahal na tinitigan. I'm your daddy, sweetie. Nangihinang saad niya. Kita ko ang pagkabigla ni Lauren na unti-unti ring nawala at napalitan ng pag-iyak. Daddy! Umiiyak na pagtawag niya kay Queen. Kumirot ang puso ko sa sobrang saya para sa kanilang dalawa. Yes, sweetie. I'm your daddy. Saad ni Queen. Hinalikan niya ang sintido ni Lauren ng ilang beses. Dad is not going nowhere anywhere, princess. I'll stay. I love you. Umiwas ako ng tingin sa kanilang dalawa at pinunasan ng mga luhang hindi ko namalayang kanina pa pala tumutulo. Tahimik akong lumabas ng kwarto para bigyan sila ng panahon na makapag-usap na sila lang dalawa. This time, bilang mag-ama. Pagkababa ko sa sala ay nakita ko si Daddy na nakaupo sa sofa. Akala ko hindi niya ako mapapansin dahil nakatalikod siya sa akin. Nagulat na lang ako nang lumingon siya sa akin at nagtanong. Nasaan ang apo ko? Tanong niya. Kinurot ko ang daliri ko sa kamay. Nasa Daddy niya. Mahinang sagot ko sa Daddy. So Daddy, how many houses do you have? Interesadong tanong ni Lauren sa ama. Narinig ko ang pagngisi ni Queen dahil sa tanong ng anak. I have a lot of houses, princess, and I'm not counting them. Sagot niya. Okay, do you also have a house abroad? Asil told me that his daddy have one. Wika ni Lauren. Yes, princess, I do. Sagot niya. Napalunok ako at napaayos ng upo nang maramdamang dumako ang tingin niya sa akin ng ilang segundo. Can we go there? Excited na tanong niya. Lumapit pa talaga siya sa upuan namin. Lauren, behave. Sita ko at tiningnan siya. Napanguso naman siya at tumingin sa daddy niyang saglit rin siyang nilingon bago ibinalik sa tingin ng daan. Dad! She whined. Sorry baby. Saad niya rito. Behave, Let's talk about it later. Kaagad namang tumango si Lauren sa kanya at bumalik sa upuan niya. Wala sa sarili akong napairap. Mukhang alam ko na ang mangyayari. Magkakampihan tong dalawang to. Ngayon lang niya nalaman na si Queen ang totoo niyang ama. Pero kayang-kaya niya na itong paikutin sa kamay niya. Will you fetch me later, Daddy? Malambing niyang tanong sa ama. Hinalikan ni Queen si Lauren. Of course. Will you stay at our house? Tanong pa nito. Which house, baby? Nakangising tanong ni Queen na nagpairap sa akin. In your house. Nakalabing tanong niya. Natigilan ako ng parehong lumingon sa akin ng mag-ama. Let mommy decide on that, Saad niya sa anak habang hindi pa rin inaalis ang tingin nila sa aking dalawa. Huminga ako ng malalim. You're gonna be late. Saad ko. Enjoy your day, okay? Hinalikan ko ang pisngi niya. Promise me, Daddy. Hindi ko na narinig pa ang kadugtong ng sinabi niya dahil ibinulong niya iyon. Ngayong kami na lang dalawa ni Queen sa loob ng sasakyan, para akong hindi makahinga na ewan. Pagkarating namin sa airport, umupo kami sa waiting area. 15 minutes na lang at nandito na si Missy. Napalingon ako kay Queen nang marinig kong tumunog ang cellphone niya. Kumunot ang noo niya nang makita kung sino ang tumatawag. I'll just answer this. Paalam niya at hindi pa man ako sumasagot, tumayo na siya at umalis. Kagat-labi akong naghihintay kay Missy at sa pagbalik ni Queen. Ilang segundo lang ay nakita ko na si Missy na naglalakad papunta sa direksyon ko. Tumayo ako at sinalubong siya. Gosh, I miss you! Saad niya sa akin at niyakap ako ng sobrang higpit. Blooming ah! Kantsaw niya na nagpairap sa akin. Dilig na dilig ah! Kantsaw ko pabalik na nagpasimangot sa kanya. Dahan-dahang naglakad si Queen habang nakalagay sa bulsa niya ang dalawang kamay. Lahat ng mga dinaraanan niya ay napapalingon sa direksyon niya. Parang wala naman ito sa kanya dahil ang tingin niya ay nakadiretso lang sa akin. Mas lalo lang tumindi ang nararamdaman ko nang tumigil siya sa harapan namin at naamoy ko ang pabango niya. Ngumisi siya sa akin bago binalingan ng kaibigan kong nasa gilid ko lang. Ay, long time no see. Pagkatapos naming sunduin si Missy sa airport, napagdesisyon na naming puntahan si Lauren sa school niya. Tahimik lang kaming tatlo sa loob ng sasakyan. Pinanatili ko ang mata ko sa labas ng bintana. Hawak-hawak ang kamay kong medyo nanlalamig. Love. Lumingon ako sa gilid ko kung saan nakaupo si Queen at nagmamaneho. Diyos ko!
Magkakahiyaan pa ba kayo? Rinig kong saad ni Missy sa likuran. Mas lalo kong naramdaman ang pamumula ng mga pisngi ko dahil sa sinabi niya. Nakakainis talaga. Mamaya sa akin yung babaeng yan kung ano-anong mga sinasabi. Hindi ako maniniwalang naligaw ka sa lugar na to, Queen. Ani Missy. Hindi rin ako naniniwalang hindi ka susundan nun. Tudyo ni Queen sa kanya. Nagtagpo ang mga kilay ko at kumunot ang noo. Ano ang ibig nilang sabihin? May dapat ba akong malaman? Tungkol ba to sa isyong naririnig ko patungkol kay Missy? And really? Shut up! Naiinis na sigaw ni Missy kay Queen na sinuklian lang ng tawa nung huli. Kahit pakating-kating akong alamin kung sino at anong tinutukoy nila, pinigilan ko ang sarili ko. Nang tumigil ito sa harapan ng gate, kakalasin ko na sana ang seatbelt ko at lalabas ng sasakyan nang pigilan ako ni Queen. Is it okay to bring Lauren with us to a restaurant for lunch? Tanong niya. If her teacher will allow us. Sagot ko naman at tinanguan niya. Pinaandar niya ulit ang sasakyan papasok sa loob ng gate. Nakatingin lang ako sa labas ng kotse para hanapin ang classroom ni Lauren. Tumigil kami sa classroom malapit sa gymnasium ng school. Pagkababa namin, mas nauna pang pumunta si Missy papunta sa room ni Lauren. Napabuntong hininga na lang ako at napailing sa ginawa niya. Ilang na ilang ako habang naglalakad papunta sa classroom ni Lauren dahil sa tingin ng ibang mga parents na nandito. Nakatingin sila sa amin, lalo na sa lalaking kasama ko na prente lang na naglalakad, na para bang wala lang sa kanya mga tinging nakasunod sa bawat galaw niya. Daddy! Tumatakbo siya papunta sa amin at nakatuon lang ang tingin niya sa amang ngayon ay nakatingkayad na para salubungin siya. Don't run, Lauren! Ani ko na hindi naman niya pinakinggan. Diyos ko, akala ko pa naman matutuwa siyang makita ko. Binanggit ko lang ang daddy niya, nakalimutan na kaagad ako. Saad ni Missy nang makalapit sa amin. Ramdam kita, Missy. Mula nung malaman niyang si Queen ang ama niya, nakalimutan na yata ako ng anak ko. She only has her eyes for Queen. Nawala ang atensyon ko sa kanilang dalawa nang pisili ni Missy ang kamay ko. Nang lingunin ko siya, nakita ko ang malisyosa niyang mga tingin sa akin. Inggit ka? She mouthed. I grimaced with what she said. Akala ko ba kaibigan ko to? Bakit palagi na lang siyang bumabalimbing? Don't run like that, okay? Rinig ko ang pangaral ni Queen kay Lauren. Napaalam mo na ba siya sa teacher niya? Baling ko kay Missy. Umiling naman siya kaagad. Hindi wala yung teacher niya sa room. Tiningnan ko ang classroom nila at ang mga kahilera nilang mga classrooms. Kakausapin ko lang ang teacher ni Lauren. Paalam ko sa kanila. Maglalakad na sana ako nang biglang dumating ang homeroom teacher ni Lauren. Nakangiti itong nakatingin sa akin, pero kaagad ring napalitan ng pagkabigla ang reaksyon niya nang makita kung sino ang nasa likuran ko. Mr. Golfer! Bati niya sa lalaki na hanggang ngayon ay karga pa rin si Lauren. Mrs. Senok! Bati naman niya pabalik sa guro. Mula kay Queen, dumako ang tingin ni Mrs. Senok kay Lauren. Kumunot ang noo niya at tumingin sa akin. Alam ng lahat ng mga teachers dito, lalo na ng homeroom teacher ni Lauren, na ako lang mag-isang nagpalaki sa kanya. Kailanman ay hindi ko binanggit sa kanila ang tungkol sa ama ni Lauren dahil hindi naman na kailangan. At ngayong karga-karga ni Queen si Lauren, kitang-kita ang pagkakahawig ng dalawa at hindi maipagkakailang mag-ama sila. Napaawang ang bibig ng teacher at napakurap-kurap. Oh! Hindi makapaniwalang saad niya. What a beautiful family you have, Mr. Golfer! Lumingon siya sa akin na nagpapula sa pisngi ko. Nakita ko naman ang pagngisi ni Queen bago lumapit sa akin at inakbayan ako. Thank you, Mrs. Senok. Masayang sagot niya sa tinura nito. Gusto ko na lang lamunin ang lupa nang makita ko ang pagngiti ng teacher na para bang nanunodyo sa amin. The whole lunch was not I think it is. I didn't know it would only tilt with Queen and Mrs. Bunters into each other. They keep on talking vague information that I'm dying to know. But I just stopped myself to ask them both. On the other hand, my Lauren's just looking at the both of them while smiling. I sometimes saw her looking lovingly at her father and smiles. Her eyes are shining with glee and joy. I couldn't be more happy with that. I totally forgot that he has an empire to run and yet he's here, taking all his time to be with his daughter. Bumabawi talaga siya sa mga taong nawala sa kanilang dalawa. Wow! Parang nasa private island talaga nakatayo ang bahay niyo. Saad niya. Nakatayo siya malapit sa bintana ng kwarto kung saan siya matutulog habang dito tumutuloy sa amin.
Ngumiti lang ako sa kanya at inayos ang dalang unan at kumot. Ang ganda no? I've always wanted to live in a place like this. Nakangiting saad ko sa kanya. Tumango siya at humarap sa akin. Kaya pala. Makahulog ang saad niya na nagpakunot ng noo ko. Ha? Nagtataka kong tanong sa kanya. Akala ko ay sasagutin niya ako pero ngumiti lang siya sa akin. Wala. Sagot naman niya. Okay. Sagot ko kahit pa hindi ako sigurado kung maniniwala ba ako sa kanya. Magpahinga ka na muna dyan. Alam kong pagod ka sa biyahe at sa kakulitan ng inaanak mo kanina. Okay, thank you. Hindi nga ako nagkamali nang huminto sa harapan ko ang sasakyan. Bumaba ang bintana sa passenger seat at dumungaw roon ang ulo ni Queen na nakaupo sa driver's seat. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ang ayos niya. Nakadyal ang buhok niya at ngayon ay iba na rin ang suot na damit. Kulay maroon na ito. Get in, paanyaya niya. Tatanggi na sana ako nang dumungaw sa pagitan ng passenger seat at driver seat si Lauren. Sobrang laki ng ngiti nito at kumakaway pa talaga sa akin. Hi, Mommy! Bati niya sa akin. At hindi talaga napigilan ng sarili. Lumipat na siya sa harapan. Mabuti na lang at inalalayan siya ni Queen na makaupo ng maayos. Hi, sweetie! Nakangiting bati ko. Why are you so early? Tiningnan ko ang dalawa na hinatid na sa eskwelahan. Our teachers have an important meeting, she answered. I glanced at Queen who only shrugged his shoulders. Labagman sa loob ko ay pumasok na ako sa sasakyan. Umupo naman sa kandungan ko si Lauren at hindi na lumipat pa sa likod. You look pretty, Mommy! Wika niya. Napangiti naman ako at hinilika ng magkabila niyang pisngi. Really? Natutuwa kong tanong sa kanya. Tumangu-tangu siya. Natawa ako sa ginawa niya. Maging si Queen ay natawa rin. May pinagmanahan talaga. Pati mga ganitong reaksyon ay nagaya niya. Manang-mana ka talaga sa pinagmanahan? Pasaring ko. Lihim akong lumingon sa gawin ni Queen at nakita ko ang pagngisi niya habang nakatutok sa daan ng tingin. Saan ka ba nagmana, nak? Tanong niya kay Lauren na nagpangiti sa akin at nagpataba ng puso ko. I never imagined to hear that word from him. I guess, having a child will really change you, huh? Iniligay ni Lauren ang hinlalaki at hintuturo niya sa baba niya at tumingala para mag-isip. Aliw na aliw naman kaming nakamasid ni Queen sa kanya habang naghihintay ng sagot. I got mommy's skin color and the rest are from daddy. Masayang sagot niya na nagpaawang sa labi ko. Hindi ako makapaniwalang sinabi niya talaga sa harapan ko ang lahat ng yun. And I can't help but to feel sad about it. Ow! Mommy's envious of me. Narinig kong saad ni Queen. What should we do? Tanong niya at tumingin kay Lauren ng 3 segundo bago muling ibinalik ang tingin sa daan. Kiss her! Sagot naman ni Lauren. Nanlaki ang mata ko at mabilis na kumabog ang dibdib ko. Literal na natuod ako sa kinuupuan ko at hindi ako makagalaw. Naramdaman ko na lang na hinalikan ang pisngi ko. May kasama pa iyong konting laway na nagpangiwi sa akin. Can I kiss her too? Bigla ang tanong ni Queen na nagpalingon sa akin sa gawin niya. Mabilis naman akong umiwas ng tingin nang palingon na siya sa akin. Nakita kong lumipad ang kamay ni Lauren sa nakaawang niyang labi. Nanlalaki ang mga mata niya at halatang kinikilig siya. I want a baby brother! Napapreno na lang siya nang wala sa oras dahil sa sinabi ni Lauren. Niyakap ko naman ang anak ko para hindi siya mabunggo. Lahat kami ay napasinghap sa nangyari. Kaagad kong tiningnan kung may bukol ba o may masakit ba sa kanya. At nakahinga ako ng maluwag nang wala naman. Jesus, sweetie! Singhap ni Queen. Don't say that again, okay? Saad ko naman kay Lauren. Why? What's wrong on wanting a baby brother? Inosente niyang tanong na nagpahinga sa akin ng malalim. Baby? Bago ko pa man masabi sa kanya ang gusto kong sabihin, naunahan na ako ni Queen. Not now, You can wait, right? Tumango naman si Lauren. Anong ibig niyang sabihin? Pagkarating namin sa hotel, akala ko ay aalis na silang dalawa. Pero nagulat na lang ako nang bumaba rin sila at sumabay papasok sa loob. Anong gagawin natin dito? Naguguluhan kong tanong. I'll just talk to someone. Saad niya. Nakahawak sa kamay niya si Lauren na ngayon ay patingin-tingin sa buong paligid. Dumukwang ako sa harapan niya at hinawakan ang pisngi niya para kunin ang atensyon niya na napagtagumpayan ko naman. Behave with daddy, okay? You listen to him, Tumango naman siya. Can I roam around? Lauren? Tawag ko. Okay. Ako naman ang napangiti.
Umayos ako sa pagkakatayo at nahuli si Queen na nakatingin sa amin. Don't let her run around with Azel if ever he's there. Baka wala na siyang pamalit at matuyuan pa ng pawis yung anak mo. Huwag mo rin siyang hahayaang gawin ang gusto niya. Baka naman ikaw ang maging bata sa inyong dalawa. Keep your eyes on her too. He cut me off. Relax, love. Natatawang wika niya na nagpairap sa akin. Anong love ang pinagsasabi nito? I'll look after her very well, okay? Don't worry about her. She's in good hands. Huminga naman ako ng malalim at tumango. I need to go. May trabaho pa ako. Paalam ko sa kanila. Kiss mommy goodbye, baby. Utos ni Queen sa anak. I'll behave, mommy. I love you. Malambing niyang saad na nagpasaya sa akin ng husto. We'll wait for you, Saad niya, tinalikan naman ang sintido ko bago sila tuluyang naglakad paalis. Hindi pa kayo umuwi? Nagtataka kong tanong sa kanila nang makalapit sila sa akin. Tiningnan muna ni Queen ang relo sa bisig niya at bumuntong hininga bago tumingin sa akin. Let's have dinner first, saad niya. I was hesitant to accept this offer. Saktong tatanggi na sana ako nang dumating si Chloe. Oh, hi! Gulat na bati niya nang makita si Queen. Pwede ba naming isama si Julia for dinner? Tanong ni Queen sa kanya. Ha? Naguguluhan siyang lumingon sa akin mula kay Queen pagkatapos ay ngumisi. Oo naman! Sure, kahit wag mo nang ibalik. Agad niyang sagot at tinulak pa talaga ako palabas. Tiningnan ko siya ng masama pero tinawanan lang ako ng gaga. Ang tatraidor talaga nilang lahat. Pagkatapos namin kumain ay bumalik na ako sa reception area. Ang dalawa naman ay naghintay sa lobby para hintayin ako. Mabuti na lang at hanggang 7:30 lang ang trabaho ko ngayong araw. Pagka-uwi ko naman, nagtaka na lang ako nang bigla niya akong abutan ng bulaklak. Bakit mo ako binibigyan yan? Nagtataka kong tanong. May ideya na ako pero kunwari ay wala akong alam. Baka naman kasi ay nagkakamali lang ako ng pagkakaintindi. Courting you. Kumunot ang noo ko. What? I'm courting you, Julia. If you're not aware of it, I want to court you. Because I haven't done that before, and I wanted to do it now. I'm staying here not just because of our Lauren, but also because of you. I wanted to have you both, and I'll do everything to be deserving of your love and forgiveness. I wanted to be part of your life, not just as Lauren's father, but also your partner in life too. So, Julia May Delgado, can I court you? Pagkapasok ko sa loob ng bahay, halos mapatalon ako sa gulat nang bigla na lang sumulpot sa harapan ko si Missy. Loka ka? Gulat kong saad habang nakahawak sa tapat ng dibdib ko na sobrang lakas ng kabog. Ang loka ay tumawa lang sa akin at sinilip ang sasakyan ni Queen na papalayo na. Ano yan, ha? Tanong niya tiningnan ang hawak kong bulaklak. Itinago ko yun sa likuran ko at tumikhim dahil sa hiya. Wala. Tsuh! Umismid siya tiningnan ako ng maigi. Sinaktan kanya ng sobra noon at maging si Lauren ay lumaking walang kinikilalang ama dahil sa nangyari noon. I'm not against of whatever your decision will be, but I want you to think thoroughly. Inaalaska kita sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun ay 100% boto na ako sa kanya. He has to prove himself to you first, okay? I can see that he's a good father to Lauren, but we have to see if he'll gonna be a good lover too. Mahabang sabi niya at itinaas baba ang kilay sa akin kaya natawa ko. Opo, good, she said smiling. He hugged me and then dragged me upstairs. Habang si Missy naman ay enjoy na enjoy sa bakasyon niya, maaga pa lang ay nasa tabing dagat na at nagpapaaraw. Minsan naman ay sinasabay niya si Lauren para kahit papaano ay may kausap daw siya, lalo na't kapag nag-aaya siya ay may trabaho ako. Sa mga sumunod na araw, hatid sundo kaming dalawa ni Lauren ni Queen. Magmula nung araw na yun ay medyo gumaan ang pakiramdam ko sa mga nangyayari. Lalo na't nakikita kong masaya si Lauren na kasama ang daddy niya. Nakikita ko rin namang ginagawa ni Queen ang lahat para makabawi sa anak niya. Naging seryoso rin siya sa ginawa niyang panliligaw sa akin na sa tingin ko ay may pahintulot mula kay daddy. Dahil maging sa bahay ay hindi may pagkakailang nanliligaw siya sa akin. Madalas niya akong pinadadalhan ng bulaklak at pagkain tuwing lunch. Mas naging mainit tuloy ako sa mga mata ng iba kong katrabaho dahil sa ginagawang pagpapadala ni Queen ng kung ano-ano. Kagaya na lang ngayon, may pinadala ulit siyang isang bungkos ng bulaklak at pagkain para sa lunch. Hay nako, sana lahat no? Pasaring ni Chloe sa tabi ko habang kumakain kami ng lunch. Pabiro ko naman siyang inirapan.
Ayo, hala siya. Porque may manliligaw sa'yo, gaganyanin mo na ako? Gold ka? Tss, oo, bakit? Hala siya. Wika niya't uminom ng tubig. Totoo ba yung chismis? Kumunot ang noo ko at tiningnan siya. Anong chismis? Tungkol sa'yo at sa pinsan ng boss natin. Anong masasabi mo sa mga etsyuserang chismosa dito? Nakataas ang isang kilay niya na parang nagtataray na siyang ikinatawa ko. Sira ka talaga. Mahina ko siyang hinampas sa braso. Siyempre, wala akong sasabihin sa kanila kasi gwapo yung manliligaw ko. Biro ko sa kanya. Iba ka na talaga. Ang gwapo niya talaga, no? Paano mo pala siya nakilala? Tsaka paano niya natanggap na may anak ka na? Nagtataka niyang tanong. Nabilaukan naman ako sa tanong niya dahil sa kakalunok ko lang nang hinunguya ko kanina. Kaagad naman niyang inabot sa akin ng isang baso ng tubig at tinulungan akong mainom yun. Hinampas-hampas pa niya ng marahan ng likuran ko dahil sa hindi ko pagtigil sa pag-ubo. We've already met 6 years ago, Chloe. Panimula ko. Napaawang naman ang labi niya sa gulat at natigilan. A lot of things happened that time. My father is in the hospital and he's dealing with his problems alone, and that's why we parted ways. I was pregnant that time and I left carrying his child. Dagdag ko pa, napasinghap naman siya. Itinakip pa niya ang mga kamay niya sa bibig at hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. You mean? Tumango ako bago sumagot. Yes, he's Lauren's biological father. Oh my gosh! Pinaypayan niya ang sarili. Kaya pala sobrang pamilyar ng features ni Sir Quinn. Lauren has his softer features and a girl version of him. Bahagya akong tumawa sa kanya at tumango. Tama ka, magkamukha nga silang dalawa. Napanguso ako. Ako ang nagdala sa kanya sa loob ng 9 na buwan, pero hindi man lang nakuha kahit mata ko. Reklamo ko na ikinatawa niya. Ano ka ba? Ganyan daw talaga kapag mas mahal ng daddy ang mommy. Kinikilig na wika niya talagang hinampas pa ang braso ko. Napahiyaw ako sa ginawa niya pero hindi naman malakas ang hampas niya sa braso ko. Ganoon din ang sinabi sa akin ni Missy nung pinagbubuntis ko pa lang si Lauren. Totoo ba talaga yun? Hindi ba pwedeng malakas lang talaga ang genes nila? Kita mo naman ang anak ng mga pinsan niya. Kuhang-kuha ang mga mukha ng ama nila. Ni wala man lang nakuhang features galing kay Sheena at Paige. Knock knock, I'm here to fetch my beautiful wife. Saan niya na nagpadilat sa mata ko. Umayos ako sa pagkakaupo ko at pinili na lang na tumayo. Nang matagpuan si Quinn na nakatayo sa may reception desk. Mahirap na at pinsan pa naman niya ang may-ari ng hotel. Baka isumbong pa niya ako. Anong ginagawa mo rito? Buong tapang na tanong ko sa kanya nang wala man lang nagsalita sa aming dalawa. Tuwang-tuwa siya samantalang ako ay malapit ng masagadang pasensya. Ewan ko ba? Sanay naman akong may nakikitang ganitong eksena sa hotel. Pero hindi ko alam kung bakit iritang-irita ako sa nakikita ko ngayon. It feels like I'm being unprofessional at the back of my mind. Ma'am? Tawag ko sa atensyon niya. Disoriented naman siyang lumingon sa akin na kaagad kong initian. Hindi ko nga alam kung totoong ngiti ba yun o peke lang. She blinked her eyes a few times before she get back to her senses. Are you okay, ma'am? Tanong ko sa kanya. Yeah, I'm okay. I just thought that he looked familiar. Saad niya pagkatapos tignan saglit si Quinn na hanggang ngayon ay aliw na aliw pa rin. I smiled at her, the usual smile I used whenever I'm talking to our guest. How may I help you, ma'am? I already have a reservation. Under the name of Anika Salazar. Sagot niya. Wait a minute, ma'am. Paalam ko at tinignan ng computer na nasa gilid para hanapin ang pangalan na tinutukoy niya. True to her words, there's a reservation under the name of Anika Salazar. El Grande Suite, room 204, 3rd floor. Room 204, 3rd floor, ma'am. Wika ko habang inaabot sa kanya ang keycard ng suite niya. She smiled after I handed her the keycard. Thank you, she said before she left. I bowed down my head and looked at her as she walks down the hallway. If staring could kill, she might be dead by now. Saad ni Quinn na bigla na lang sumulpot sa harapan ko. Umingos ako sa harapan niya. Ano bang ginagawa mo dito? Naiinis na tanong ko sa kanya at pinagkrus ang braso ko sa ibabaw ng dibdib ko habang mataman siyang tinitingnan. Tsaka, nasaan si Lauren? Bakit hindi mo kasama? Tiningnan ko ang orasan na nasa gilid ng lobby. Bago ibinalik ang tingin ko sa kanya. Hinatid ko siya sa bahay niyo kanina pagkatapos ko siyang sunduin. Sagot niya na tinanguan ko lang. Nalipat ang atensyon ko sa bagong dating na babae na ka-shift ko ngayon.
I smiled at her as she walked inside, while looking at the both of us. Confusion is written on her face, but says nothing though. I'm glad that she didn't ask me a lot of questions that I think I can't answer right now. I picked up my things before I left. Naramdaman kong nakasunod sa likuran ko si Queen. Hindi ko mapigilang lihim na mapatingin sa paligid habang naglalakad dahil sa mga tingin ng mga tao, lalo na sa lalaking nakasunod sa akin. Nang makarating kami sa labas, lakas loob ko na siyang nilingon, lalo na't wala nang masyadong tao. Bakit mo ba ako sinusundan? Wala ka bang pakay sa pinsan mo? Tanong ko. Wala. Sagot niya. Napahakbang ako ng isang beses pa atras nang lumapit siya sa akin. Pero sa'yo, bulong niya sa tenga ko. Meron. Dagdag pa niya na nagpalunok sa akin. Tamang distansya lang para makahinga ko ng maayos at hindi niya marinig ang mabilis na pagkabog ng dibdib ko. Bakit mo ko hinalikan? Nagtataka kong tanong sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ako pa yung nahihiya sa kanya. Samantalang siya yung may ginawa sa akin kani-kanina lang. Hindi ko siya matingnan sa mata, maski ang idapo ang tingin ko sa ibaba ng baba niya, o hindi kaya ay sa dibdib niya. Because I'm courting you. Inosenteng sagot niya sa akin. Isn't that what suitors usually do? Dagdag pa niya. Napahinga ko ng malalim at napahilamo sa mukha ko. Inis ko siyang tiningnan pero parang kinasaya pa niya yun. Inilagay ko sa bewang ko ang dalawa kong kamay at inis siyang hinarap. I don't know if you're joking. Or you just really don't know how this courting thing works, Queen. Wika ko sa kanya na tinanguan niya. Ramdam ko ang paglalaro niya kahit pa tumango siya. Hindi ko alam kung bakit ba siya aliw na aliw sa mga pangyayari. Then tell me how this works, Julia. Saad niya na nagpatanga sa akin. Really? Ano bang ginagawa ng lalaking to sa loob ng 6 na taon? Nakipag-date sa mga papeles niya sa opisina? Naglandian sa alak? Saang planeta ba ito galing? Napakurap-kurap ako at hindi alam ang gagawin ko dahil sa sinabi niya. Sa huli ay iniiwas ko na lang ang mga mata ko sa kanya sa kawalan ng isasagot. Maging ako ay hindi ko alam kung papaano ba ito. Kahit kailan naman ay hindi ko naranasang maligawan. Maging yung mga nangyari sa amin ay sobrang bilis. Nagkaanak kami na hindi namin matukoy kung anong klaseng relasyon ang meron sa amin. Honestly, I don't know. I answered him. He only nodded at me and looked around. I was shocked when he suddenly extended his hand in front of me. Natigilan ako doon at agad na dahan-dahan ibinalik ang tingin sa kanya. Can we do it the way I know? He gently asked. His eyes are so soft and gentle while looking at me. I nod my head as I hold his hand without breaking our stares. Dinala ako ni Queen sa restaurant malapit sa resort. It's a simple restaurant I don't usually saw in the cities. It's a relaxing one that doesn't scream luxury. Just like the other restaurants does. Nakangiting staff ng restaurant ang sumalubong sa amin ni Queen pagkaupo namin sa upuan malapit sa bintana. Open ito kaya damang-dama namin ang preskong hangin sa paligid. Good noon sir, ma'am. Here's your menu. Magalang na bati niya sa amin habang ibinibigay ang menu. Ngumiti naman ako sa kanya bago nagpasalamat. Pagkabigay niya sa menu ay nanatili siya sa gilid para maghintay. Nang tingnan ko si Queen na nakatutok ito sa menu, kaya iyon din ang ginawa ko. Halos seafoods ang lahat ng nasa menu na talaga namang nakakatakam. Pero nung makita ko ang presyo ay parang umatras ang dila ko. Haven't seen these expensive dishes for a while. Halos mabilaukan ako sa sarili nang sabihin ni Queen ang mga order niya. Lahat ng yon ang mahal. Nanlaki ang mga mata ko pero parang wala lang yon sa kanya. Hey, what's yours? He asked me after he talked. Nakangiti namang bumaling ang staff sa akin na nagpangiti sa akin ng peke. Sinabi ko na lang sa kanyang isang dish sa menu na hindi masyadong mahal. Nang makaalis na ang staff matapos makuha ang order namin, inabot ko ang isang baso ng tubig sa gilid ng mesa at ininom ang laman nun. Halos makalahati ko pa ang nainom na tubig bago iyon inilagay sa mesa. Hey, are you okay? Nag-aalala niyang tanong sa akin. Huminga muna ako ng malalim bago siya sinagot. Yeah, I'm fine. Sagot ko naman. Punta lang ako sa powder room. Paalam ko bago tumayo at kinuha ang bag na nasa gilid ko. Do you want me to accompany you? Alerto niyang tanong dahil sa biglaan kong pagtayo. Umiling-iling ako sa paanyaya niya. No, it's okay. I can manage. Saad ko sa kanya bago umalis sa mesa namin at tumalikod. Naglakad ako ng mahinahon papunta sa isang hallway na sa tingin ko ay ang daan papunta sa powder room at hindi nga ako nagkamali. Sa dulo ng hallway ay ang pintuan para sa powder room. Kaagad akong naglakad papunta roon.
At otomatikong ngumiti sa nakasalubong kong babae. Nakakalabas lang mula sa loob ng pintuan. Pagkapasok ko sa loob ay agad kong inilapag ang dalang bag sa lababo. Itinukod ko ang dalawang kamay sa gilid ng lababo at dumuko ang habang pinagmamasdan ng mukha ko sa malaking salamin. Napabuntong hininga ko nang makitang medyo nawala na ang makeup ko kanina. I tore my eyes away from the mirror and dropped my eyes on my black handbag. Tumayo ako ng maayos at binuksan ko ang bag ko para hanapin ang powder. Nang makita ko ito ay agad kong nilagyan ng mukha ko para maiwasan ko ang posibilidad na magka-oily skin ako mamaya. Pagkatapos kong maglagay ng powder, kinuha ko naman ang lip tint sa bag ko at nilagyan ng kaunti ang mga labi ko. Sapat lamang para magkakulay ito at hindi ako maputlang tignan. I calmed myself and did the inhale-exhale breathing exercise to relax. After that, I stared at myself in the mirror and give myself some piece of advice. You can do it. Determinado kong saad bago lumabas at bumalik sa table. Naglalakad na ako papunta sa table namin nang matigilan ako sa nakita. May nakita akong pamilyar na tao sa table namin ni Queen. At hindi lang yun, may kasama pa itong batang lalaki. My heart started to beat erratically as I recognized the person. Phoebe?